Magandang oras sa inyong lahat. Narito na ang karugtong ng ating kwento. Sana ako na lang. Chapter 16. Hindi makapaniwala si Sarah na may bumili agad sa wedding gown. At ang night gown na pinadisplay niya kamakailan lang kay Bebeng. Ang gown na yun sana ang gagamitin kapag ikasal siya. Ate Bebs, sino ang bumili ng gown? Melissa ang pangalan niya. She might be very beautiful with the gown. May bahid na lungkot na wika ni Sarah. Bakit naman ganyan ang tono mo? Tinanong kita, di ba? Kung sure ka nang ilabas yung gown. Yaya Babes, syempre may konting kislot pa rin kahit paano. Pwede pa namang bawiin, nasa butik pa naman. Hindi pa nila kinuha. Saka na daw nila kunin at baka raw magusot. Ate Bebs naman, binayaran na di ba? Oo. Kung malungkot ka pa rin, di bawiin natin. Ibalik natin ang pera nila. Nakakahiya ate, hayaan mo na. Nagkibid balikat si Bebeng sa kaniyakap si Sarah. Hindi naman niya akalain na may bibili ng ganun kabilis sa gown. Ayon sa kwento ni Bebeng ay wala ano-ano pang tanong ang bumili. Basta sinabing bibilhin na ay binayaran na agad. Okay ka na? Tanong ni Bebeng maya-maya. Tumango ang dalaga. Mauna na ako sa loob ate. I need to rest early. Marami akong gagawin sa opisina bukas. Paalam na niya. Tumango si Bebeng. Sige, susunod na rin ako. May kakausapin lang ako sandali. Pag-alis ni Sarah ay tinawagan na nito ang kakausapin. Nagtagal din ng ilang minuto ang pag-uusap nila nang nasa kabilang linya. Pagkatapos ay pumasok na rin sa loob para magpahinga. Sa kabilang banda, lumalalim na ang gabi, subalit gising pa rin si Adrian. At katulad ng mga nakaraang gabi, naroon siya at nagmuni-muni sa veranda, kasama ang whiskey at baso. Mula ng araw na nalaman ni Sarah ang panluloko ni Rafael ay hindi na siya nagpakita sa babae, kahit miss na niya ito. Iho, mula nang bumalik ako galing Spain, I've been seeing you drinking. May problema ka ba? Usisa ni Don Adriano habang nakasandal sa gilid ng pinto. Dad, bakit nandito ka pa? You should resting. Sagot ni Adrian sabay tungga ng alak. Iho, alam kong may problema ka. We can talk about it. Turan ulit ng Don saka lumapit at umupo sa isang silya. Dad, it's nothing. I mean, there's nothing serious. Wika ni Adrian. Adrian, I know you very well. Hindi ka iinom gabi-gabi kung hindi mabigat ang problema mo. Wala namang report na hindi maganda sa kumpanya. So, it's a different matter. Come on, son. Tell me. Saad ni Don Adriano. Huminga ng malalim si Adrian sa kahinarap ang ama. Dad, remember when you asked me about having someone? I mean, kung wala akong balak magkaroon ng pamilya? At nasabi ko sa'yo na may mahal akong babae. Saad niya. Oh, what's about her? Did she reject you? Seryosong tanong ng Don. Dad, si Sarah ang tinutukoy kong babae on that night. I've been in love with her for a long time. Seryosong turan ni Adrian. I've been waiting for her to be mine. But she pulls me away. Because of Rafael. Sa akin niya binunton ang galit. After she learned that she is married. Noong pumunta kami sa party. Pag-amin ng binata. Wala siyang ibang mapagsasabihan kundi ang ama. Kailangan niyang ilabas ang nasa loob niya nang sa gayon ay gumaan kahit konti. Iho, baka naman you misunderstood her. Saad ng Don na sinundan ng buntong hininga. I decided to stay away from her. From that night, hindi na ako nagpakita pa sa kanya. I'm hurting.
Pero ito ang alam kong tama para matahimik siya. Malungkot na turan ni Adrian. Saan? Kaysa pahirapan ang sarili mo at gabi-gabi mong lunurin sa alak para makalimutan ang lahat sandali. Why don't you try to talk to her? Wala namang mangyayari kung magiinom ka lang. You're just making yourself miserable. Seryosong wika ng Don. Hindi na alam ni Adrian kung ano ang sasagot sa kanyang ama. Alak lang ang alam niyang paraan para kahit man lang sa gabi ay makatulog na hindi nararamdaman ang sakit ng mga nangyari. Lalo na ang sinabi ni Sarah ng gabing yon na hindi niya matutumbasan ang pagmamahal niya. Itigil mo na yan, magpahinga ka na. Saad ulit ni Don Adriano nang wala nang mahintay na salita mula sa binata. Ubusin ko na lang to, Dad, sagot ni Adrian sa ama. I'll take this with me para siguradong hindi mo na ulit pang salinan ang baso. Saad nito saka kinuha ang bote ng whiskey at dinala papasok. Wala nang nagawa pa si Adrian. Sana tinuruan ko na lang ang puso ko. Sana pinilit ko na lang napatayin ang nararamdaman ko noon para sa'yo. Pero mas pinili kong iparamdam kahit na nagmumukha akong tanga. Turan ni Adrian sa kawalan. Kasunod ang paglakok ng alak. Inubos niya ang laman ng hawak na baso. Maya-maya ay pumasok na rin siya. He's a bit drunk dahil higit sa kalahati ng bote ang nainom niya. Nang sumunod na araw, Iho, sigurado ka bang kaya mong pumunta sa site? Nag-aalalang wika ni Don Adriano kay Adrian bago pa makaalis. Don't worry, Dad. I got this. Sagot ng binata sa katinapik sa balikat ang ama bago tuluyan sumakay sa Range Rover na siyang gagamitin niya papunta sa construction site upang tingnan kung may kailangan ang mga tauhan doon. Every 2 days niyang binibisita doon para masigurado na maayos ang trabaho ng mga workers. Alam niyang nag-aalala ang kanyang ama dahil gabi-gabi siyang umiinom. Pero sa ganoong paraan kasi siya nakakatulog agad at kinabukasan ay maayos-ayos na ang pakiramdam niya. Pero hindi pa rin nakukumpuni ang wasak niyang puso. Habang nasa biyahe ay tinawagan siya ni Lisa, ang sekretarya niyang naiwan sa kumpanya. Yes, Lisa, may problema ba? Tanong niya matapos sagutin ang tawag at ilagay sa tenga ang wireless earphone. Good job. Thanks, Lisa. Talk to you when I come back. I'm driving now. Saad niya sa kapinutol ang pag-uusap nila ng babae. Napangiti siya kahit papano dahil sa sinabi ni Lisa. Mahigit 1 oras din ang biyahe bago makarating sa site at wala siyang dalang driver. Kaya medyo inagahan niyang umalis para makabalik din bago magtanghali. Sa kabilang banda, seryosong pinag-aaralan ni Sarah ang mga papeles na pinadala sa kanya ng kanyang ama. Siya ang umupo bilang vice president ng kumpanya at siya rin ang naka-assign bilang production leader dahil may kakayanan naman siyang humarap sa marketing. Inuna niyang tiningnan ang galing sa Salcedo Corporation. Kahit paano ay tumaas na ang sale ng kumpanyang yun. Her dad is the highest stakeholder of the said company. Kaya walang magagawa si Rafael kundi ang sundin ang mga nakapaloob sa agreement letter. Katok mula sa labas ng pinto ang pumukaw sa atensyon ng dalaga. Huminga muna siya ng malalim bago binigyan ng pahintulot ang kumatok na pumasok. Good morning, Miss Sanchez. Here's the document you were asking for. Wika nang pumasok na walang iba kundi si Rafael. Pakilapag na lang dyan at titignan ko mamaya. Thanks. And please close the door when you leave. Simpleng tugon ni Sarah at muling binalik ang atensyon sa mga ginagawa. Are you still bitter? Saad ni Rafael sa halip na iwan na lamang sa opisina ang dalaga. Mr. Salcedo,
I have so many important things to do. So please, excuse me. Bale walang sagot ng dalaga na hindi man lang tumitingin sa lalaki. Oh, come on Sarah. Hindi ka pa rin nakaka-move on. Stop pretending. Pangungulit ni Rafael. You will leave or I'll call security to take you out of my office. Just in case you forgot, Mr. Salcedo. This is not your office anymore. So leave. Wala akong panahon sa'yo. And hindi ko pag-aaksaya ng panahon na mag-move on sa isang katulad mo. Dahil may Adrian ka na. Baka naman nakuha na niya yan, kaya madali kang naka-move on. Kailan mo ba binigay sa kanya? Turan nitong may nakaka-insultong tono. Hindi na nakapigil si Sarah. Mabilis siyang tumayo at lumapit kay Rafael. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi nito na ikinatigalgal niya. You have no right to insult me inside of my office. Umalis ka na sa opisina ko. Or if you want me to fire you in your own company. Gigil na wika ni Sarah. Oh wait, never compare Adrian to you dahil malayong malayo siya sa'yo. Adrian is a gentle kind of man. He is respectful, unlike you. Saad pa ng dalaga bago tuluyang nakalabas ng pinto si Rafael. Nasapo pa rin ang pisngi na dinapuan ng palad ng dalaga. Sa lahat ng sampal ay iyon ang pinakamalakas na natanggap nito. Nanginginig sa galit si Sarah dahil sa mga pinagsasabi ni Rafael. Unang-una, kahit minsan ay hindi niya iniisip na ipagkaloob basta-basta ang pagkababae niya dahil inilalaan ito para sa lalaking ihaharap siya sa dambana. At hinding-hindi niya gagawing collateral para patunayan ang pagmamahal sa isang tao. Sunod-sunod ang buntong hiningang pinakawalan niya para pakalmahin ang sarili. Kahit malagas ang buhos ng ulan ay pawis na pawis siya. Sa kabilang banda, humahampas ang hangin at malalaking butil na patak ng ulan sa kinaroroonan ni Adrian. Pinatigil na niya ang mga tauhan nila sa mga ginagawa dahil masyadong delikado na. Tinulungan na rin niya ang mga ito na ayusin ang mga materyales para hindi mabasa ng ulan at masayang. Lalo na ang mga semento. Mabuti at nakahanda naman ang mga kagamitan na pantakip sa mga iyon. Boss, kami na po ang bahala rito. Doon na po kayo sa barracks muna. Saad ng foreman sa binata. Tutulungan ko na kayo para mas mabilis. Sagot ng binata. Kaya na namin to, boss. Turan ng isang maton. Sige. Pagkatapos ninyo ay pumunta na rin kayo sa barracks. Wala nang magtatrabaho at masyadong delikado dahil malakas ang hangin. Bilin niya sa mga ito. Saka siya bumitaw sa pagkakahawak sa lubid. Tumakbo na siya papunta sa barracks upang doon sana hintayin na tumila ang hangin at ulan. Subalit biglang kumulog at kumidlat ng malakas, kasunod ng hampas ng malakas na hangin at hindi na napansin ang isang bagay. Boss! Sigaw ng isang maton na nakikita sa nangyari. Isang bakal ang nalaglag at tumama iyon sa binata, dahilan ng agad na pagkatumba niya at nabagok ang ulo. Maya-maya ay nagsimula ng umagos ang likido mula sa ulo ni Adrian. Malakas pa rin ang buhos ng ulan. Boss! Boss! Bigkas ng mga tauhan pero wala nang malay ang binata. Buhatin natin, wika ng foreman. Iangat niyo lang ang ulo niya at tatawag ako ng ambulansya at baka lalong mapasama si boss. Turan ng maton at agad kinuha ang cellphone at tumawag. Hindi alintana ang buhos ng ulan at kidlat. Ang mahalaga sa kanila ay makatawag ng tulong. Hindi pa rin tumitigil ang pag-agos ng dugo. Dahil sa lakas ng pagtama ng bakal ay natanggal ang safety helmet ni Adrian.
Kaya nang bumagsak siya ay tumama sa malaking tipak ng bato ang ulo niya na naging dahilan ng pagkasugat niyon. Lumipas ang ilang oras. Adrian? Bigkas ni Sarah sabay angat ng kanyang ulo. Hindi niya namalayan na nakatulog siya dahil sa inis kay Rafael kanina. Nagkataon namang dumalaw sa panaginip niya si Adrian. At sa panaginip na yon ay hindi maganda ang itsura ng binata. Pero kahit panaginip lang yun ay ibang kaba ang nararamdaman ng dalaga. Kaya tinawagan niya si Bebeng para itanong kung tinawagan o nag-text ba rito si Adrian. Sige ate, susubukan ko siyang tawagan. Saad niya sa nasa kabilang linya matapos nitong sabihin na hindi pa naman nagte-text o tumatawag si Adrian. Huminga siya ng malalim pagkatapos makausap si Bebeng. Muli siyang nagdial at sa pagkakataong ito ay si Adrian na ang tinawagan niya. Hindi siya mapakali hanggat hindi nalalaman kung ayos lang ba ang binata. Nagriring lang ang cellphone ni Adrian pero walang sumasagot. Ibig sabihin bumalik na nga ang binata. Pero bakit hindi niya sinasagot ang cellphone? Galit pa rin kaya ito sa kanya? Nang nakailang dial na ay hindi pa rin sumasagot si Adrian, ay tumawag na siya sa landline ng opisina nito. Ang sekretarya niyang si Lisa ang sumagot. Sinabi naman na nasa construction site ang boss nito at wala sa opisina. Pagkatapos ng maikling pag-uusap nila ng babae, sa kabila ng nalaman niya ay hindi pa rin talaga maalis ang kaba sa dibdib niya. Kaya minabuti niyang puntahan si Bebeng sa butik. Ano ang kahihinatnan ng nangyari kay Adrian? Abangan ang susunod na kabanata.